Election season na naman. At ayan na sila. Kumakatok, nag-aabot, may paayuda o grocery. Minsan pa may kasamang entertainment. Pero teka lang, anong dapat gawin kapag may ganito? Tatanggapin ba? Iiwasan? O tatawagin ba si barangay? O si conscience muna ang kakausapin? Welcome to Wife Diaries. Sa episode na ito, hindi lang tayo titingin sa tama o mali. Pag-uusapan natin ang realidad, ang responsibilidad, at ang mga practical na choices na pwede natin gawin sa gitna ng bigayan tuwing eleksyon. Reality check. Hindi ka nag-iisa. Acknowledge the reality na maraming pamilya ang kapos at tumatanggap ng ayuda lalo na ngayong eleksyon. Hindi ka masamang tao kung tinanggap mo na o kung tatanggapin mo pa. Pero may mahalaga kang kailangang malaman. Paano tatanggapin ang mga ibinibigay ng mga kumakandidato tuwing eleksyon na guilt-free? Number 1. Tanggapin ang ayuda bilang tulong walang kasamang utang na loob o obligasyon. Lalo na kung galing naman ito sa kaban ng bayan, hindi sa bulsa ng politiko. Ang pondo ng gobyerno ay para talaga sa mga mamamayan. Kahit pa may mga intensyon ang nagbigay, ang mahalaga sa iyo ito'y tulong. Hindi mo ito hiningi. Hindi mo ito ikinapalit sa boto mo. Kaya kung kailangan mo, tanggapin mo ito na may pasasalamat pero hindi ng may guilt. Walang masama sa pagtanggap ng biyayang kailangan mo. Basta't malinaw sa iyong puso na hindi mo ibinibenta ang boto mo. Number 2. Gamitin sa pangangailangan, hindi sa luho. Hindi masamang tumanggap ng ayuda ngayong eleksyon. Pero kung gusto mong tanggapin ito ng walang guilt, gamitin mo ito sa tama, hindi sa luho. Kung ang pamilya mo ay may kailangan gaya ng pagkain, gatas ng baby, gamot o pang-load sa anak, ayuda yan para magamit sa pamilya, hindi pampasarap. Kung mindset mo na pera sa hangin lang ito, doon pumapasok ang guilt. Nagiging dirty money ito sa paningin mo. Isipin mong biyaya ito na dumaan lang sa kamay ng tao pero galing talaga sa Diyos upang matugunan ang mga pangangailangan mo at ng iyong pamilya. Tandaan, God's provision comes at all forms. Kung gagamitin mo lang ito sa kung ano-ano, masasayang lang ang pagkakataong makatulong ito sa tunay mong pangangailangan. Ngunit kapag sa tama mo ito ginamit, mas panatag ang loob mo. Number 3. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang may desisyon. Tanggap ka man ng tanggap ng ayuda kung ang boto mo ay batay sa prinsipyo, wala kang kailangang ipaliwanag. Ang boto ay hindi simpleng papel. Ito ay larawan ng iyong paninindigan. Kahit pa may tumulong, kung alam mong hindi siya karapat-dapat, may karapatan kang bumoto sa tamang kandidato. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay mo. Hindi ito basta-basta nabibili. Hindi mo kailangang ibenta ang konsensya mo para sa pansamantalang tulong. Ikaw ang pipili. At sa pagpiling yan, doon mo mapapatunayang hindi ka nabili dahil nanindigan ka. Sana ay nakatulong sa iyo ang episode na ito. This is Wife Diaries, ang podcast na pampamilya para sa usapang puso, prinsipyo at pananampalataya. Please like, comment, and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episodes. Kung may tanong ka o gusto mong i-share ang iyong kwento, i-comment mo lang. Gusto naming marinig yan. See you in the next episode. Stay loving, stay faithful, and as always, God bless.